hinayang ako kasi nagkaroon ng major initiative ang China na talagang palawakin at suportahan yung mga linkages, no? Physical linkages ng China sa buong daigdig. Yan yung tinatawag nilang BRI initiative, no? Pero hindi talaga tayo nakinabang beyond dyan sa dalawang tulay sa may Chinatown at saka dyan sa tulay sa Davao kasi nga bakit naman sila magbubuhos ng maraming mga proyekto sa isang bansa na inaaway sila. So ngayon, ang issue is paano ngayon iuusad ni Marcos Bangag ang ating relasyon sa China matapos na nagpahiwatig na ang liderato ng Amerika at ang China na nais nilang mas mabuting relasyon. Well, siyempre, naninilikado ngayon si Marcos Jr. Kasi kung wala nang matinding hidwaan sa panig ng Amerika at ang China, hindi na masyado importante ang Pilipinas na gagamitin niya kung magkakaroon nga ng gera sa panig ng Amerika at China at ang magiging dahilan sa ganyang gera ay ang Taiwan. Pansinin niyo nga pala po ha, nagsalita ng Amerika. Ayaw na nilang pondohan ang EDCA facilities at ang gusto nila, Taiwan ang pumondo. Bakit natin papayagan ang Taiwan pumondo sa mga EDCA sites na yan na naging malinaw naman na ang presensya ng mga Amerikano dito sa EDCA ay hindi para sa Pilipinas, kundi para sa Taiwan. Ano naman ang obligasyon natin sa Taiwan para protektahan natin sila pag nagkaroon ng putukan kapag ang China ay magdesisyon na kuning sapilitan pabalik sa kanya ang Taiwan, ganong tayo naman ay gumamit din ng dahas noong ang mga ISIS ay sinasabi na hihiwalay nila ang Marawi sa Pilipinas, di ba? Pero yung sinasabi nga ng Amerika na dapat Taiwan ang magbayad para sa EDCA bases, ano na ang nakita ninyo? Mga maka-Amerikano na nagsasabi na tutulungan tayo ng mga Amerika. Hindi, pagtutubuan pa tayo. Ang gusto nila, Taiwan ang magbayad ng lahat ng mga preposition equipment at yung mga improvements na mangyayari dyan sa ating mga base militar dahil gagamitin nga yan ng mga Amerikano para sa Taiwan. Sa tingin nyo ba, papabayaran ng Amerika sa Taiwan itong mga EDCA facilities na ito kung ito ay para sa Pilipinas? So malinaw ha na yung mensahe ng mga Amerikano na dapat Taiwan ang magbayad sa mga EDCA bases natin, yan ay dahil kung magkakagera, ang paggamit ng mga Amerikano sa EDCA bases natin ay para depensahan ng Taiwan. Ang makikinabang Taiwan. Ano naman ang pakialam natin dyan bukod doon sa katotohanan na meron tayong mga OFWs doon. Ang ating dapat paghandaan, paano nga iligtas sa mga OFWs natin do pag nagkaroon ng putukan sa Taiwan. Pero wala talaga tayong kinalaman dito sa issue ng Taiwan dahil yan naman po ay usapin na internal lamang sa China.